Salamat Kuya Rayson sa pagbasa ng teksto natin ngayong umaga. So, binasa niya yung 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 11 sa version ng MBB or Magandang Balita Biblia. So, ang gagamitin ko po ay ESV or English Standard Version. So, maaari niyo po itong sundan sa Tagalog version. Babasahin ko po ng mabilis sa ESV. Ganito ang sinasabi, verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God that is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too. If we are afflicted, it is for your comfort and salvation. And if we are comforted, it is for your comfort, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. Our hope for you is unshaken, for we know that as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. For we do not want you to be unaware, brothers, of the afflictions we experienced in Asia. For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death. But that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. He delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope that He will deliver us again. And verse 11, you also must help us by prayer, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. So para sa isang pangkaraniwang tao, it's very common that we associate yung kalagayan ng buhay, let's say yung paghihirap ng isang tao, sa kung gaano siya kamahal ng Diyos or kung nasa kanya ba yung favor ng Diyos. Ang akala ng maraming tao, mas maraming paghihirap, mas galit ang Diyos dun sa tao na yon. Mas masagana yung buhay, mas walang problema, maraming blessing or maraming tinatanggap na material things. Ang iniisip ng tao, pinagpapala yung tao na yon. Siguro nasa kanya yung favor ng Diyos. Mahal siya ng Diyos. Although maaring may katotohanan yung ganong kaisipan, hindi yun totoo sa lahat ng pagkakataon. At mas madalas mali yung pagkaunawa natin sa mga kahirapan na nararanasan natin. Dahil kung babasahin natin yung salita ng Diyos, and if we understand the gospel itself, malalaman natin na sa maraming pagkakataon ginagamit ng Diyos ang suffering and pain for His glory and for the good of His children. So kung ikaw ay anak ng Diyos, maaari mong sabihin na yung afflictions and suffering na nararanasan mo ay ginagamit ng Diyos para sa iyong sariling kabutihan. Ito
ito din yung idea or ito din yung gustong itama ni Paul sa kanyang mga sinulatan sa 2 Corinthians na dahil sa dami ng kahirapan, sa dami ng afflictions and suffering, sa mga hindi magandang nangyayari sa mga missionary journey ni Paul, dahil sa kanyang pagsunod kay Kristo, maaring may mga tao o ibang mga tagapagturo na nagpapalagay sa lugar ng Korinto na maaring si Paul ay hindi isang tunay na apostol. Maaring wala sa kanya yung Holy Spirit dahil ang daming disgrasya nung nangyayari sa kanya na parang walang nag-iingat sa kanya bilang isang apostol. At maaaring iniisip nila na maaaring hindi ito yung tamang ministry para kay Paul kasi parang ang daming mali na nangyayari, di ba? Kaya ito agad yung in-address niya sa simula pa lang ng kanyang sulat. So, chapter 1 pa lang tayo, 2 Corinthians. Ito agad yung gustong i-address ni Paul sa kanyang sulat. Na yung kanyang mga pinagdadaan ng sufferings, they are instrumental to molding him to be the minister or to be the missionary or to be the God or the man of God na ayon sa plano ng Diyos para sa kanya. And para kay Paul, through his afflictions, ay doon niya mas na-appreciate yung comfort kaaliwan na galing sa Diyos at yung comfort na nanggagaling din sa ibang mga kapatiran. And because of that, dahil mas na-appreciate niya yung comfort na yon, na-enjoy niya yon, mas nakakaroon siya ng puso to share that comfort or to also give comfort sa ibang mga nagdaranas ng kahirapan or afflictions, so that he can also comfort others. Kaya nga yung mga paghihirap at kaginhawahan ng buhay ay huwag nating isipin dahil hindi ito yung tamang sukatan kung nasa atin ba ang favor ng Diyos o wala. Pero hindi man ito tamang sukatan, ito naman ay mainam na tagapagturo sa atin kung paano tayo dapat laging umasa at manalig sa Diyos. Maaari ding gamitin ng Diyos yung mga trials and sufferings para patibayin yung isang church. Katulad ng BBCC, sa dami ng pinagdaanan natin at pag-isahin ang body of Christ. And yan ang main idea ng gustong iparating sa atin ni Paul sa verses 1 to 11. So hindi pa tapos yung sermon, pero that's the summary or main idea ng ating pag-aaralan ngayon. So sa inyong program, may nakalagay dyan sa outline na number 1, sabi dyan, choosing Christ can also mean choosing to suffer. So pag nabanggit yung pangalan ni Paul or ni Apostle Paul, madalas maalala natin yung mga sufferings, yung mga afflictions na pinagdaanan niya bilang pagsunod kay Kristo. At yung mga pinagdaanan niyang kahirapan, hindi ito mga basta-basta lang na kahirapan, na wala siyang pangmeryenda, na wala siyang pamasahe, na nadapa siya. Hindi ganun kasimple. Yung ibang mga naranasan niya ay maaaring hindi maranasan ng kahit sino sa inyo in our full lifetime. Yung kanyang suffering kumpara sa atin, these are sufferings 2.0. Ganong next level nung suffering na nung idea natin. At para tingnan natin yung ilan sa mga yon, sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verses 4 to 10. Sabi doon, i-highlight ko lang yung mga sufferings niya. Sabi doon, in troubles, hardships, and distresses, in beatings, in imprisonments and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger,
regarded as impostors, regarded as unknown, dying, beaten, sorrowful. And then sa 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28, i-highlight ko lang din. Sabi niya, he's been in prison more frequently, been flogged more severely, been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods, and I was stoned. And then 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I've been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, in danger from false brothers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food, and I have been cold and naked. Siguro meron pa siyang ibang hindi nabanggit dahil maaring sinamarize na lang din niya yung kanyang kahirapan, pero among all of those na sinabi niya, na pinagdaanan niya, we can have this very clear picture yung buhay ni Paul. And nangyayari yon because he chose Christ. And by choosing Christ, he chose to suffer for Christ. And that's a lot of suffering and hardships na pinagdaanan niya. Pero anong point ni Paul dito? Bakit niya yun inisa-isa sinulat? Nagrereklamo ba siya? I don't think so. Dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita, parang pinagmamalaki pa niya, pinagmamayabang pa niya yung lahat ng mga disgrasya, mga maling nangyari, mga pangit na nangyari sa kanyang mga journeys. Kung ganun man, bakit ba niya pinagyayabang yung mga bagay na ito, lalong-lalo na sa mga taga-Korinto? Dahil tulad ng mga karaniwang churches nung panahon ni Paul, yung Church of Corinth ay madaling mapasok ng mga false teachers. Madali itong mapasok ng mga maling katuruan. Lalo na si Paul ay hindi naman siya, siyempre missionary siya, di ba? Siya ay church planter. Hindi siya nagtatagal sa isang lugar para for 10 years ay gabayan niya, turuan niya, at aalalayan niya, palakihin niya yung mga baby Christians na nandun. So, hindi ganon yung kanyang pagkakatawag. Hindi siya tinawag sa isang lugar para magpastor ng matagal. And with how Paul addresses yung issue about suffering, I believe na may mga false teachers na nagdi-discredit sa kanya bilang isang apostol. Na sa dami ng kahirapan, na sinasabi nila na sa dami ng kahirapan na nangyayari sa kanya, sa dami ng kamalasan, if we can say those are kamalasan, na nangyayari kay Paul ay parang wala sa kanya yung Espiritu ng Diyos na nabanggit na natin kanina. Pero instead na ikahiya ito ni Paul, yung kanyang mga suffering and afflictions, instead na ikahiya niya yung mga pangit na nangyari sa buhay niya sa kanyang pagsunod kay Kristo, ikinuwento pa niya yun ng isa-isa. Yung mga nangyari sa kanya na parang ipinagmamalaki pa niya yung mga disasters na inaabot niya. And that's intentional, I believe, para kay Paul. Para maunawaan nila na katulad niya, that suffering is a necessary thing para sa mga tagasunod ni Kristo. Kaya sila sinulatan ni Paul para turuan sila at itama yung kaisipan nila pagdating sa theology of suffering. Kilala ba ni Paul personally yung mga taga-Korinto? Yes, kilala niya.
Kaya nga may mga side stories itong si Paul tsaka itong Church of Corinth Papahapyawan natin yung mga side stories na yun mamaya. Pero makikita natin yung seriousness ni Paul sa kanyang mga letters sa Corinto dahil kilala niya personally yung mga taga-Corinto. Sa Acts chapter 18, mababasa natin na nagstay si Paul sa Corinto for 18 months. So that's 1 year and 6 months bago siya pumunta sa Ephesus. Isa't kalahating taon niya nakasama yung mga taga-Corinto. Kaya I think that's a long time. Kaya nga ganun na lang yung kanyang pagmamahal sa kanila. Kaya kahit malayo siya, sinisikap ni Paul na maabot, alagaan at sulatan itong mga taga-Corinto to shepherd them through his letters. So kaya niya sinulat yung 1 Corinthians. Pero bago yung 1 Corinthians, may mga tinatawag yung mga Bible scholars na the previous letter. So ito pa yung letter ni Paul sa mga taga-Corinto bago yung 1 Corinthians. So walang record nito at hindi ito na-preserve at I'm not sure kung it still exists or if it really existed. Pero sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9, kung titingnan natin, yan. 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Sabi niya doon, I wrote to you. So ito yung unang sulat ni Paul, 1 Corinthians to. Pero sabi niya, I wrote to you. Sabihin, sumulat na siya. I wrote to you in my letter not to associate with sexual immoral people. So in that verse or text, nagkaroon tayo ng idea na mayroong sulat bago pa itong 1 Corinthians. That's the lost letter. Kung saan si Pablo ay winarning yung mga taga-Corinto not to associate with sexually immoral na mga tao. So si Paul ay tinawag na the suffering apostle. Yan yung number 2 sa ating outline. And then after niyang sumulat ng 1 Corinthians, may mga nangyari in between. So, sumulat siya ng 1 Corinthians, pagkatapos niyang sumulat, bumalik siya sa Corinto para bisitahin yung church sa Corinth. Bumalik siya personally sa Corinto. Ang problema, it was not a pleasant visit. It was a painful visit according to 2 Corinthians chapter 2 verse 1. It was a painful visit. Bakit siya painful visit? Dahil maaaring sa kanyang confrontation with church leaders sa Corinth at para itama sila or i-discuss yung mga issues na kinakaharap nila, yung mga major issues, especially sa theology, at sa kanyang pagiging strict parent. I think Paul is very strict pagdating sa theology. Sa kanyang pagiging strict parent, dahil gusto ni Pablo na itama sila, ay maaring nasaktan niya yung kanilang damdamin, and in return ay nasaktan din siya sa mga narinig niya o sa mga nakita niya na nangyayari sa Church of Corinth. It was a painful visit. Kaya nga sa chapter 2 ay mayroong passage dyan about forgiveness. So hindi maganda yung naging resulta ng kanyang pagbisita sa Corinth. Kaya ang ginawa ni Paul, nagpadala ulit siya ng sulat sa mga taga-Corinto. Pero hindi pa ito yung 2 Corinthians. Meron tinatawag yung mga Bible scholars na the painful letter or letter na ipinadala niya kay Titus before pa niya ipadala yung 2 Corinthians. Ano yung nakapaloob sa painful letter? I don't know, hindi ko alam dahil wala ang record nito at hindi ito na-preserve katulad ng 1 and 2 Corinthians.
Pero dahil sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4, sabi niya dito, babasahin ko, "For I wrote to you out of much affliction and anguish of heart and with many tears." With many tears, umiiyak siya. "Not to cause you pain, but to let you know the abundant love that I have for you." So, tinutukoy niya dito yung kanyang sulat na letter of anguish of the heart and letter of many tears. And then sa 2 Corinthians chapter 7 verse 8, sabi niya, "For even if I made you grieve with my letter, I do not regret it. Though I did regret it, for I see that the letter grieved you, though only for a while." So yung tinutukoy dito na letter ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4, 2 Corinthians chapter 7 verse 8, hindi siya nagmamatch doon sa tema ng 1 Corinthians. Kung babasahin natin yung 1 Corinthians, ito ay mga practical na pagtatama or pagtuturo ni Paul about church problems. Samantalang yung painful letter sounds like it's a desperate emotional appeal to save a broken relationship kung saan nangyari yung kanyang painful visit. So again, yung painful letter, it was not preserved for us tulad ng 1 Corinthians and 2 Corinthians. Maaring yung actual na sulat na ito ay nawala na or nasira na. Pero may ibang mga Bible scholars na nagsasabi na yung chapters 10 to 13 ng 2 Corinthians ay at least ay part ng actual painful letter. Dahil sa pagbabago ng tema from chapter 9 to chapter 10, maraming Bible scholars na maaaring ipinagsama na lang nila yung painful letter sa 2 Corinthians or yung part ng painful letter sa 2 Corinthians sa chapters 10 to 13. So that's another take ng ibang mga Bible scholars. Parin yung basahin niya, yung chapters 10 to 13 ng 2 Corinthians para makita nyo din yung bigat ng mga sinulat dyan ni Paul. So the painful visit resulted to a painful letter. So hindi ibig sabihin na kulang yung Bible na dahil wala yung previous letter, wala yung painful letter na kulang pala yung Bible, hindi pala ito kompleto. No. The Bible is perfectly complete at ito ay perfectly na makakatulong sa ating salvation. And ito yung ginagamit ng Diyos na perfect tool para sa ikaliligtas ng lahat ng tao. So hindi kulang yung Bible. These are just interpretations ng mga Bible scholars from the words ni Paul himself. At may mga proof din naman na nanggagaling din dun sa kanyang sulat. So, I believe lang na para kay Paul, the most painful information ay yung malaman niya na yung church na kanyang itinayo sa Corinto ay mas pinipili na makinig sa mga false teachers sa panahon nila. Meron silang mga tinatawag na mga super apostles nung panahon na yon. Yung mga super apostles kung tawagin, compared kay Paul, sila yung mga mas magagaling. Sila yung mga mas magaganda yung itsura. Sila yung mas matatalino, mas matataas yung credentials, at maaring mas nakakaangat sa buhay, mas mataas yung pinag-aralan. So sila yung mga nagdi-discredit kay Paul dahil sa mga sufferings na nararanasan niya sa kanyang pagmimisyon. So ang nararamdaman ba ni Paul ay selos dahil yung mga kapatiran sa Corinto ay meron ng ibang sinusundan, meron ng ibang pinakikinggan kaysa sa kanya. No, hindi ito out of jealousy yung kanyang sulat. Dahil bilang isang church planting missionary, it's a joy para kay Paul na merong mag-rise up, na mag-lead sa mga taga Corinto, na mag-lead sa kanilang pananampalataya para gabayan sila patungo kay Kristo.
Pero kung itong leader na ito na nagra-rise up, na nagtuturo ng maling aral, apart from the simplicity of the devotion and the simplicity of the gospel ng Panginoong Jesus, well, ibang usapan na yon para kay Paul. Kaya kailangan na niyang makialam. Kaya kailangan na niyang pumasok sa eksena. Kaya niya ngayon sinulat yung 2 Corinthians. So that's the background ng ating pag-aaralan ngayon. And ito yung context ng sulat ni Pablo para sa atin ngayong umaga. So now we'll come to the 11 verses of chapter 1 ng 2 Corinthians. And then verse 1 says, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God that is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia. So sa umpisa pa lang ng sulat niya, pinauna na ni Paul yung kanyang authority. Sabi niya, Paul, ako si Pablo, an apostle of Jesus Christ. Yung word na apostle means messenger. Simple lang yung ibig sabihin nun, isang messenger. Pero in the context ngayon ng 2 Corinthians, sa dami ng drama na nangyari sa kanila ng mga taga-Korinto, nung sinabi niyang siya ay apostles, hindi lang niya sinasabi na siya ay messenger. Sinasabi rin niya dito na he has this title and authority bilang isang key leader in the early churches. At pagkatapos nung sabi niya, I'm an apostle, hindi dahil sa sarili kong kagustuhan, hindi dahil ako ang pumili sa sarili ko. Sabi niya, I'm an apostle by the will of God, na bumabalik sa pagkakatawag sa kanya while he's on his road to Damascus. So he establishes that, yung kanyang authority, yung kanyang pagiging apostle, at sabi niya sa sulat na to, it's co-sent. So kasama niyang nagpadala nito si Timothy, kasama niya, and all the saints in the whole of Achaia. And to all the saints in the whole of Achaia. So Achaia yung nakakasakop sa Corinth. Yung Achaia, kasama nito yung mga cities of Athens and Cenchreae. So you can research that after this. Or mababasa nyo rin naman yan sa Bible. Pagkatapos, he gave his typical nice greeting, di ba? Yung kanyang paulit-ulit na pagbati. Sabi niya, chapter 1, verse 2, Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. Sa lahat ng sulat ni Pablo, mula Romans hanggang Philemon, pare-pareho yung kanyang greeting na ito. Laging nakapaloob ito, grace and peace. So greeting pa lang ni Paul, malaman na. Nandun yung grace, nandun yung peace. Grace ay yung tinanggap nating kabutihan at favor galing sa Diyos na hindi natin deserve. Dahil ang deserve natin ay parusa dahil sa ating mga kasalanan. While peace, ito yung primary benefit ng grace. Because of grace, hindi nakaaway yung tingin sa atin ng Diyos. Kaya meron ng peace between God and Christians. So both grace and peace ay galing sa Diyos. At dito, dapat nakababad yung buhay ng bawat isang Kristiyano, ng bawat isang tagasunod ni Kristo. In grace and in peace. And then verse 3, sabi niya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Mag-focus muna tayo din sa word na comfort. Dahil I believe this is the main theme ng 11 verses na ito ng chapter 1. Yung word na comfort ay inulit niya ng 9 times in the next 8 verses. 9 times. So dahil dito, alam natin that Paul is going to talk a lot about comfort in times of trials and sufferings. And dito na magsimula si Paul na i-discuss yung experiencing God's comfort. Yan yung number 3 sa ating bullet points.
Sabi sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4, the Father of mercies and the God of all comfort who comforts us in all our affliction. So ano naman yung affliction? Affliction means something that causes pain or suffering. So that's affliction. While yung word comfort, parakaleo in Greek, means person or someone called beside you. So ang sinasabi ni Paul, that our God is the God of all comfort dahil lagi siyang available. Lagi siyang nandiyan para sa atin. Lagi natin siyang, pwede nating sabihin na lagi nating kasama ang Diyos to strengthen us, to encourage us sa kahit anumang afflictions ang pinagdadaanan natin. Ito man ay problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa eskwelahan, problema sa magulang, problema sa church, sa ministry, sa pera, sa kahirapan, sa sakit. Lahat yon ay nakapaloob. Lahat yon ay in control ang Diyos sa bawat pangyayari sa ating buhay. At kasama natin siya because our God is a God of all comfort. Lagi siyang available para makasama natin. Ano man ang ating pinagdadaanan. So iba sa pangkaraniwang paniniwala ng mga tao, ang ating Diyos ay God of all comfort. Not the God of easy life. So magkaiba yon. God of all comfort, not the God of easy life. Ibig sabihin, hindi niya haharangin lahat ng problema, lahat ng sufferings, lahat ng kahirapan na maaari nating maranasan. He is a God of our comfort, pero siya din ang Diyos that allows suffering para sa kanyang mga anak. Hindi madaling maunawaan ng ibang tao dahil hindi nila nakikita yung point of suffering. At yun yung pag-aaralan natin mamaya, the point of suffering. Kaya pag dumating yung matinding problema sa isang tao na sobrang hirap, anong nangyayari? Parang kasalanan pa ng Diyos kung bakit siya namumroblema. At yung iba napapatanong, Lord, bakit ako? Lord, why me? Yan yung title ng ating sermon for today. Lord, why me? Sabi mo, Lord, mahal mo ko. Pero bakit ko nararanasan yung ganitong problema? Bakit yung kapitbahay namin na mas masama or mas mabait naman ako doon sa ibang tao, pero bakit ako yung nakakaranas ito? Bakit sila ay haya-hayong buhay? Lagi naman akong nag-church. Nagbabasa naman ako ng Bible. Pero lagi naman ako nagpe-pray. Pero Lord, bakit puro problema pa din and suffering yung pinagdadaanan ko? Lord, why me? Bakit ako? And this is a typical na maling kaisipan ng isang tao na nakafocus sa sarili niya. Nakafocus sa sarili niyang kakayahan, nakafocus sa sarili niyang glory. Even the church sa Corinth ay kailangan pang turuan ni Paul ng proper theology about suffering, ng proper mindset, at ng pusong laging nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos anuman ang sitwasyon. Kaya nga sabi niya sa verse 3, Blessed be the God. Ano yun sa Tagalog? Sa Tagalog, purihin ang Diyos. So he's talking about suffering, pero he's saying purihin ang Diyos. So nagpapasalamat siya sa Diyos, pinupuri niya ang Diyos, not because madali yung kanyang buhay. Not because masaya siya at wala siyang problema. Pero dahil alam niya kung saan nanggagaling yung lakas na kailangan niya, yung comfort and encouragement na kailangan niya, na sa gitna ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, meron siyang handang tulong. God of all comfort, meron siyang handang tulong na laging maaasahan sa lahat ng oras. He is the God of all comfort who comforts us in all our affliction. So sa gitna ng suffering, hindi nagreklamo si Paul. Pinagmayabang pa niya yung kanyang mga suffering. Hindi lang niya pinagmayabang, he rejoices
in God through His suffering. Nagpuri siya sa Diyos. At pinamalita niya sa buong tao, sa buong mundo, sa lahat ng kanyang sinulatan, na nagpupuri siya sa Diyos dahil sa kanyang mga pinagdadaan ng suffering. And then sabi niya sa verse 4, who comforts us in all our afflictions, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. So nandun yung purpose clause na, so that. So that, ito yung purpose, so that we may be able to comfort those who are in any affliction. Na kung tayo man ay nakakaramdam ng comfort, hindi ito dapat humihinto sa atin. Yung blessing or yung grace or yung comfort na galing sa Diyos. So God comfort us for a purpose. At yung comfort na binigay sa atin, it's not an end of itself. It's not an end in and of itself. It means there's a greater end. So sa lahat ng ito, masasabi ngayon natin ng buong pagtitiwala that afflictions and comfort ay ginagamit ng Diyos for a good purpose. So God does not comfort us. God does not comfort us to make us comfortable. But God comforts us to make us comforters. So we can comfort others who are experiencing suffering. So from afflictions, from suffering, to receiving comfort, to giving comfort naman to others who are also experiencing afflictions. And then the cycle continues. Kung na-receive mo kung ikaw nahihirapan, you receive comfort. When you receive comfort, you give others comfort. You share yung comfort sa others, or you help others by comforting them. And then, paulit-ulit. And that's a very beautiful cycle na inimbento ng Diyos para sa atin. That's how wise our God is. Ito ay ginawa niya para sa kanyang mga anak. Dahil ito ay nakabubuti para sa kanyang anak. And once we see that obvious point, yung response natin, katulad ni Pablo, ay purihin at sambahin ang Diyos at mamangha sa kanyang karunungan. Kung paano niya gamitin ang isang pangit na karanasan para sa isang magandang plano niya para sa atin. Kaya, this is what we're doing today and every Sunday. Pupurihin natin ang ating Diyos because He allows us to go through afflictions so that we may be comforted, and then so that we may be able to comfort others who are experiencing suffering. Sabi ni JP, sino si JP? John Piper. Keep up with the acronym. Sabi ni JP sa isang conversation niya with Day Carson and Tim Keller, sabi niya, I think a lot of you are aware, 1,000 sorrows prepare a preacher to preach. 1,000 sorrows prepare a preacher to preach. Hindi lang siya applicable para sa akin. Hindi lang siya applicable sa preacher. Hindi lang siya applicable sa isang pastor. Dahil sa bawat isang Kristiyano na dumadaan sa suffering, at kung ikaw ay na kay Kristo, God is not punishing you. God is preparing you. Because tulad ng sabi ni JP, 1,000 sorrows prepare a Christian for the work of the ministry. So, yung suffering, yung sorrow, yung affliction na dinadanas mo, God is using that to prepare you, to prepare all of us in the work of His ministry. Yung sentiment na ito is rooted from Psalms chapter 119, verse 71. Sabi doon, it is good for me that I was afflicted. It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. So para kay JP, bilang isang preacher,
It is good for him na siya ay dumaranas or siya ay na pinagdaanan niya lahat ng afflictions or sorrow sa buhay niya. For what purpose? Sabi doon, that he might learn God's statutes or commandments para mas makilala niya kung gaano kabuti ang Diyos. So yung word na learn dito ay hindi lang matutunan, kundi para lubos pa niyang maunawaan. So we're going through sufferings, hindi lang para matutunan, pero para lubos pa nating maunawaan yung ating limitations, yung ating weaknesses, at para lubos tayong kumapit sa Diyos na merong limitless na kakayahan. Dahil sa suffering at pagtitiis, natututo tayo na magtiwala at maghintay sa gagawin ng Diyos. Pag dumating tayo dun sa point na hindi na kaya ng solusyonan ng pera, hindi na kayang solusyonan ng lakas natin, hindi na kayang solusyonan ng kahit sinong tao yung problema natin, that's the time na ang Diyos lamang yung kinakapitan natin, inaasahan natin, at sa Kanya lang natin makikita at mahanap yung sagot at yung satisfaction na hinahanap natin. So the more that we experience suffering, the more we experience yung comfort na nanggagaling sa Diyos, and the more na matuto tayong magtiwala at maghintay sa gagawin ng Diyos. So kung ikaw ay isang Kristiyano at tinatanong mo pa rin na sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, sinasabi mo pa rin, Lord, why me? Ito yung sagot ng Diyos sa mga tanong mo. Nakalagay yan sa tema ng sermon for today. Pagkatapos nung title, nakalagay dyan, theme. Nakalagay dyan, how our greatest trials, once touched by the comfort of God, become our greatest ministry tool. Hinahanda tayo ng Diyos sa kanyang ministry. And then verse 5, for us we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort too. So yung bang suffering ay plano ng Diyos para lang kay Paul? That's a question sa number 4. Is suffering God's plan for Paul only? Sabi niya sa verse 5, for as we share abundantly in Christ's suffering, nandun yung word, we share. As we share dun sa suffering. Sinasabi niya, ang suffering ay plano ng Diyos, hindi lang para sa isang tao, hindi lang para kay Paul. Ito ay plano niya para sa lahat ng tagasunod ni Kristo. Maaring mas mahirap siguro yung pinagdaanan ni Paul. Mas marami siyang contribution dito sa ating sharing of suffering. Pero hindi naman ito padamihan o payabangan, di ba? Kung sino yung mas maraming dinaanan na paghihirap. Dahil iba-iba rin naman yung pagkakatawag ng Diyos sa iba't ibang tao at iba-iba yung sitwasyon. Ang sinasabi lang dito ni Paul, walang lugi. Walang lugi at walang saysay. Walang lugi at walang sayang sa buhay na inilaan kay Kristo. Dumaan man ito sa kahirapan, puro man ito affliction and suffering, hindi ito lugi, hindi ito sayang. Ito ay buhay na kapaki-pakinabang. And if we share that suffering, lahat tayo, we share dun sa buhay na kapaki-pakinabang. Alam ng Diyos ang bawat paghihirap ng kahit na sino sa atin. At hindi pa siya tapos sa kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin. Maaring marami pang darating na suffering. I don't know. Depende yan sa kalooban ng Diyos sa buhay ninyo. Pero sigurado, sa anumang suffering na darating sa inyo, darating din ang comfort na galing sa ating Diyos na God of all comfort. It will come and it will not delay. Kung paanong siguradong hindi mawawala ng kabuluhan ng paghihirap ni Pablo, siguradong hindi rin mawawala ng kabuluhan ng paghihirap ng bawat isa sa atin na nagpapagal para kay Kristo. Na sa bawat isang nagpapakahirap para kay Kristo ay siguradong tatanggap tayo ng kaaliwan na galing din kay Kristo. For us, we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ, we share
abundantly in comfort too. We cannot share ng kahit na ano nito, suffering and comfort. Hindi kayo pwedeng makishare dito kung wala kayong church. That's why church is essential in sharing all the good things na nanggagaling sa Diyos. Verses 6 to 7. If we are afflicted, it is for your comfort and salvation. And if we are comforted, it is for your comfort, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. Verse 7, our hope for you is unshaken. For we know that as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. Sa mga sufferings na pinagdaanan ni Paul, hindi siya nagtanong na, Lord, bakit mo pinaparanas sa akin yung sunod-sunod na kahirapan na ito? Hindi siya nagtanong na, Lord, why me? Instead, para sa kanya, tatanggapin niya ang lahat ng suffering na to na puno ng pag-asa. Tulad namin niya ng verse 7, our hope for you is unshaken. Nandun yung kanyang hope. Dahil para kay Paul, sabi sa verse 6, yung suffering na to, if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. So paano mangyayari na yung paghihirap ni Paul ay para sa ikaaaliw at kaligtasan ng mga taga-Corinthians? Paano yon konektado? Well, para kay Paul, kaisa niya yung buong church sa Corinth sa lahat ng kanyang missionary journey. Kaisa niya sa kahirapan, kaisa niya sa kasiyahan, at alam niya na pag siya ay dumadaan sa hirap ng buhay, pag siya ay dumadaan sa mga disasters, alam niya, nakasama niya yung church sa Corinto na dumadaan din sa paghihirap ng puso, na nahihirapan din yung kanilang kalooban. At kung siya ay nasisiyahan, alam niya na nasisiyahan din yung mga kapatiran dito sa Corinto. At kung sa kabila ng paghihirap ni Paul, ay makarating ang gospel sa maraming tao at dumami ang tagasunod ni Kristo at tularan din si Pablo, hindi ba't ito din ay kaaliwan para sa mga kapatiran sa Corinto? Hindi lang kaaliwan para kay Paul, kaaliwan din ito ng bawat kapatiran sa Corinth. And sabi pa ni Paul, is for your salvation. If we are afflicted, it's for your salvation. Anong nangyayari dito? Nag-i-introduce ba si Paul ng bagong gospel? Nag-i-introduce ba si Paul ng bagong paraan ng kaligtasan? Na pag naghihirap siya is for your, sinasabi niya, pag naghihirap ako, para magkaroon kayo ng kaligtasan, para hindi kayo mapunta sa impyerno. Yun ba yung ibig niya sabihin dito? No, of course not. Hindi sinasabi ni Paul na yung kanyang suffering ay nagpapatawad sa kanilang kasalanan at makapagliligtas ng mga tao. Ginawa yun ni Kristo at si Kristo lamang yung makakagawa nun. At that's done once and for all. Hindi na yung kayang ulitin pa ni Paul. Pero ang sinasabi dito ni Paul, dahil kaisa niyang mga kapatiran sa kanyang pinagdadaanan, lalo nitong pinagtitibay yung kanilang pananampalataya at paglago into more mature Christians. It's for your salvation in a sense na nakakatulong yung mga sufferings nila in working out their salvation. Sa gitna ng suffering, dito mas tumitibay yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Dito sila mas nagmamature bilang isang Kristiyano. And sa gitna ng suffering, they will encounter yung mga questions like, kanino sila aasa na magliligtas sa kanila? At yung kanila bang salvation is built on comfort or is it built on truth despite of suffering? Nandiyon yung question na kung walang nangyayaring tama at maganda sa kanilang ministry, patuloy ba silang gagawa at patuloy ba silang magpapatuloy sa pagsunod kay Kristo or susuko na lang ba sila? Lahat ng tanong, itong mga tanong na ito yung papasok sa isip nila while they're experiencing yung suffering. At kung ito ay masasagot nila
biblically. Kung ito ay masasagot nila through the help of the gospel sa ginawa ni Kristo, ito ay makakatulong sa kanila in working out their salvation. At para sa atin din, paano natin sinasagot yung mga tanong na ito kung tayo ay dumadaan sa mga suffering? Kanino tayo aasa na magliligtas sa atin? Yun bang ating salvation is built on comfort or is it built on truth despite of suffering? At kung walang nangyayaring tamaan maganda sa ating ministry, patuloy ba tayong gagawa para kay Kristo or susuko na lang ba tayo? Kung masasagot natin yung mga tanong na yan ayon sa turo ni Pablo at galing sa Bible, then yung paghihirap ni Paul becomes a tool that saves the Corinthians and that saves all of us from giving up, even from apostasy and from spiritual laziness. So sa verses 8 and 9, sabi doon, "For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia, for we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death." So sa gitna ng mga kumakalat na mga false preachers and mga super apostles sa panahon ni Paul, ito si Paul na ang pinagmamalaki niya ay yung kanyang mga kahinaan. Pinagmamalaki niya yung kanyang mga kahirapan na naranasan to the point na tanggap na niya na mamamatay na sila, na mamamatay na siya. Sabi niya, "We are so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. We felt that we had received the sentence of death." Inamin niya dito yung kanyang human limitation, yung limitasyon ng kanyang kakayahan, yung kanyang capability. At tinanggap na niya na, ito na, mamamatay na ako, mamamatay na kami sa sitwasyon na to. Kung ano man yung sitwasyon ng kanilang pinagdadaanan nung panahon na yon. Sabi niya, beyond our strength. Dito papasok yung $1,000,000 question. Kasi sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, "God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability." And then sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8, "We were so utterly burdened beyond our strength." So parehong si Paul yung nagsabi. Pero parang magkasalungat, di ba? Ano ba talaga, Paul? Yes ba to or no? Or ano ba to? So how do we harmonize these two verses? So sa unang-una, magkaiba yung context and topic ng dalawang verses na ito. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, it deals with idolatry and sexual immorality. Dahil tapat ang Diyos na tumawag sa atin, hindi niya hahayaang umabot tayo sa point na ang isang tunay na Kristiyano ay tatalikod sa kanyang pananampalataya. Gagawa ang Diyos ng paraan para tayo ay magpatuloy hanggang sa huli. Sabi sa Romans chapter 8 verse 30, "Those who predestined, He also called. And those He called, He also justified. And whom He justified, He also glorified." So dun sa progression na yon, walang failure. Walang falling back to sinful nature. Walang falling back dun sa galit ng Diyos. And that's the plan of God. Yun yung nakatakda sa bawat isang na kay Kristo. Na from predestination to glorification, lahat yun ay mangyayari dahil ito ay gagawin ng Diyos, even without our contribution. So now, kung hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay magkasala at tumalikod sa iyong pananampalataya,
Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 8 naman, ang sinasabi dito ay hahayaan ng Diyos na tayo ay dumanas ng hirap to the point that is beyond our strength para makita natin na hindi natin kayang solusyonan ang lahat ng problema, hindi tayo ang sagot sa problema ng ibang tao, at merong Diyos na siyang nakakaalam, siyang ultimate and with limitless power na na solusyon sa lahat ng problema natin, maging ng problema ng kasalanan. Sinasabi niya dito na hayaan ng Diyos na tayo ay dumanas ng hirap to the point na hindi na natin maaaring asahan yung ating sariling kakayahan. At ang resulta, aasa tayo sa Diyos sa ating buhay. So yung una, ang Diyos, yung sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, yung Diyos ang Diyos yung naglalagay ng limit. Limit kay Satan, limit sa tukso to ensure na yung tukso will not break our soul and our hope in Christ. Ito ay nagpapakita ng kontrol ng Diyos sa lahat ng darating sa atin, even kay Satan, even sa tukso na darating sa atin, na ang Diyos yung may kontrol sa lahat na yan, na walang makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And then yung pangalawa, yung 2 Corinthians chapter 1 verse 8, hahayaan ng Diyos na tayo ay dumanas ng suffering that exceeds yung ating sariling lakas at kakayahan para yung pagtitiwala natin would shift from our own resources to dependency sa Diyos. Dahil kung lahat ng problema natin ay kaya nating solusyonan sa sarili nating kakayahan, nasaan sa picture ang Diyos? Baka makalimutan na natin umasa sa Diyos. Baka makalimutan natin na merong Diyos na tayo ay dapat laging umaasa at mapasakop sa kanyang kalooban. And the good result, kung maunawaan natin ito, magtatagumpay tayo. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos na kay Kristo. Tulad ng sabi sa verse 9, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. Ito yung sabi ni Paul. Sa sobrang hirap ng sitwasyon ni Pablo, tinanggap na niya, ito na, this is the end, katapusan na to ng buhay namin. It's a death sentence para sa kanya. Yung feeling niya na ito na yung wakas ng buhay niya sa mundo. Pero looking at the face of death, kung babasahin natin yung verse 9, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. Hindi mo makikita dito yung pagrereklamo. Ano man yung hirap na halos mamatay na sila, walang pagrereklamo dun sa verse 9. Walang kalungkutan, or hindi sila nagsisisihan, ikaw kasi, o ikaw kasi Pablo, dito mo kami dinala. Walang ganong nangyari, walang ganong senaryo, walang takot dun sa verse na yon. Ang nasa isip nila, yung scenario that God will raise them again from death to eternal life. Sabi niya, but on God who raises the dead. Hindi pa sila namamatay, umaasa na sila. Nabubuhayin sila ng Diyos kung sila man ay mamamatay. Yun yung pananampalataya ni Pablo at yung kanyang mga kasamahan. So I'm trying to imagine yung picture na magkakaharap sila. I'm not sure kung nasa bangka sila, nasa barko, o nasa gitna sila ng maraming mga kaaway, na magkakasama sila, magkakaharap. Kasama ni Paul si Timothy, o iba pa nilang mga kasama. Yung feeling nila ay wakas na ng buhay nila sa mundo. I don't think they said goodbye sa bawat isa. I think they said, kapatid, see you on the other side.
magkikita pa tayo. At sigurado na magkikita pa tayo dahil bubuhayin tayo ng Diyos sa isang buhay na walang hanggan. I'll see you on the other side. At sa mga huling oras ng buhay natin, buhay ko, buhay ng inyong mga lingkod, maaaring dahil sa katandaan or dahil sa anumang kadahilanan, nababawiin yung buhay namin. Ito din yung sasabihin, ito din yung paalam natin sa isa't isa. I'll see you on the other side. So, akala ni Paul, katapusan na nila. Pero hindi pa pala. Dahil sa verse 10, sabi niya, He delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him, we have set our hope that He will deliver us again. So, mabuti ang Diyos. That's yung dulo ng buhay na iniisip nila, hindi pa pala. So, napakabuti ng Diyos para kay Paul. So, hindi sila natuluyan. Hindi sila nategi. And actually, nagkaroon pa ng third visit si Paul sa Corinto. Nakabalik pa siya for the third time. And he stayed there for 3 months. Makikita niyo yan sa Acts chapter 20. And then sa verse 11 ay yung utos ni Paul para sa kanila na patuloy silang ipanalangin para sa kanilang kaligtasan at success ng kanilang mga missions. Verse 11 says, You also must help us by prayer so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. So ito yung inaasahan ni Pablo na very effective tool na magtatawid sa kanila. Prayer of the saints. And this is also our plea sa inyo, para sa aming mga pastors, para Pastor Derek, sa inyong mga lingkod na ibang mga elders, deacons, mga workers. Help us by prayer so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through your prayers. At ganun din yung gagawin namin sa inyo para kayo ay magpatuloy at hindi matangay ng kahirapan or tukso sa buhay. We will pray for one another as a church, as one family. So what do we make of these afflictions? So sabi sa number 5, affliction as a sign. Sa maraming bagay na nangyayari sa buhay natin, may mga pangyayari na ino-associate natin sa ibang bagay na, it's a sign or it's a clue. So, di ba, parang sikat na sikat yan sa ibang mga kabataan na pag may nakita sila, naka-red siya, naka-red din ako. It's a sign. So, yung mga ganong mga linyahan ngayon eh. So, kapag bibili siya ng mogu-mogu sa 7-Eleven, may nakasalubong siya, may hawak ding mogu-mogu. It's a sign. Hindi ganun yun. Huwag niyong gagayahin yun. So, afflictions, yung kahirapan, ay hindi rin ganun. It's not a sign. It's not even a clue. So, pag may nangyayaring maganda or pangit, hindi natin pwedeng sabihin na sa buhay natin or mahirap, hindi natin pwedeng sabihin na it's a sign. Pagdating sa affliction and suffering, hindi laging isa sign ng parusa or galit ng Diyos. Hindi rin ibig sabihin na kung sadlak sa kahirapan or affliction yung isang tao, hindi ibig sabihin na matindi yung pagmamahal sa kanya ng Diyos at tinuturuan talaga siya. Ginugroom talaga siya. Kasi minsan, maaaring yung kahirapan niya ay bunga ng kanyang sariling kasalanan o bunga ng katamaran niya, di ba? So hindi ibig sabihin that affliction is a good sign or a bad sign. Pero ang sigurado tayo, suffering is good if you are suffering para kay Kristo. You don't need the sign para maunawaan yon. If you're suffering para kay Christ, it is very good. Kung ito ay para sa church, it is very good. Kung ito ay para sa kingdom of God, it is very good. Yung lahat ng ating ginagawa, for the glory of God, it is
very good. Acts chapter 9, verses 15 to 16. Ito yung inutusan si Ananias na go, di ba, na i-meet si Paul sa kanyang conversion, di ba? Sabi niya, but the Lord said to him, or said to Ananias, go, for he, or for Paul, is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Verse 16, for I will show him how much he must suffer. How much he must suffer for the sake of my name. And that's the only time na nagkakaroon ng point yung suffering. If you are suffering for the sake of the name of Jesus. That's the only time that we are becoming a good instrument. Si Paul, tinawag na instrument of mine. How I wish na sabihin din sa akin ng Diyos yon, na yung buhay ko or buhay ng ilan sa inyo ay ginagamit ng Diyos as an instrument to carry His name sa iba't ibang tao. Then number 6, affliction for our good, or afflictions are intentional. So, while afflictions ay hindi reliable sign, kung ano man yung afflictions na pinagdadaanan natin, ng favor or disfavor ng Diyos, afflictions are very good teachers. So, suffering as a teacher. Tinuturuan tayo nito na makita yung ating limitasyon, physically, mentally, and emotionally. Tinuturuan tayo nito that suffering to make us humble, na umasa sa limitless na kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Suffering and afflictions are not accidental. Hindi ito nagkataon lang. They are intentional according sa kalooban ng Diyos. Tinuturuan tayo nito to mature and grow according sa plano ng Diyos. Sabi sa James chapter 1, it disciplines us, preventing us from going the wrong way. And sabi sa Romans chapter 5, trials and afflictions produces hope. And 1 Peter chapter 1, ito yung nagtuturo sa atin kung paano ang ating mga pananampalataya ay tested by fire. So mabuti ang suffering kung ito ay nagpapalago sa ating faith. Well, hindi ito madali, pero kailangan natin. Baka nga kaya maraming may hinang mga Christians. Kaya nga baka maraming mga Kristiyano ay madaling mag-give up or tumalikod sa pananampalataya dahil hindi sanay mahirapan. Dahil kulang sa training by suffering. Konting problema, bibitaw na agad. Konting hirap, wala na agad sa church. Hindi na agad na-attend. Because we're too comfortable. We're very comfortable. Hindi tayo nasanay to suffer. Hindi tayo nasanay na magtiis ng kahirapan para kay Kristo, para sa church. Kung paano according kay JP na 1,000 sorrows prepare a preacher to preach, 1,000 sorrows prepare a Christian for the work of the ministry. May purpose ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan. And one day we will graduate. We will graduate sa suffering. Sa ating graduation, si Kristo mismo yung kakamay sa atin. And we will suffer no more. Pero until that day, patuloy tayong magpapakasipag at susunod kay Kristo. Yayakapin natin ng suffering, knowing it's for His glory and for our good. And then number 7, affliction as a tailor. Tailor or mananahi. Hindi Taylor Swift, ha? Kalma lang yung mga Swifties dyan. So yung nanay ni Grace, yung aking asawa, ay mananahi. Not by profession, pero ginagawa niya yon. Yung racket niya ngayon, nananahi. So tulad ng isang mananahi, nakita ko na ginagamit ng Diyos yung suffering para tahiin yung buhay ng bawat isa sa atin together
bilang isang church, na yung buhay ng bawat kapatiran na magkakahiwalay, na dati ay magkakahiwalay, ay tinatahi ng suffering patungo sa isang buhay na magkakasama. So bawat kapatiran na nagdadamayan, nagtutulungan sa gitna ng kalungkutan at kahirapan. Bawat kabigatan na pinagtutulong-tulungan ipanalangin ng buong church. So bawat pagawain at proyekto ng church, di ba? Ito ay mabigat sa simula, pero nagiging magaan dahil sa pagtutulungan. So hindi natin napapansin, pero ito ay yung ating pagdadamayan, yung ating pagtutulungan, yung ating pagdaan sa mga kahirapan bilang isang iglesia na nagsasama-sama pa din, praying for one another, caring for one another. Hindi natin napapansin. Pero ito yung unti-unting tumatahi sa ating pagsasama hanggang dumating sa point na ayaw na nating maghiwa-hiwalay. Na we are already tailored together as a one true church. Na anumang problema na ngayon, anumang problema, anumang issue ay hindi makapaghihiwalay o hindi makakasira sa ating pagsasama bilang magkakapatid kay Kristo. That's how God is using suffering to tailor us together as a church. At mangyayari lang yon kung ikaw ay part ng isang church. Again, church is essential. Wala kang tatahian. Saan ka tatahian ng Diyos kung wala kang local church? Itatahi ka niya saan? Doon sa Facebook, sa social media, sa TV? Dahil doon ka nakikinig. You need church. Everybody, every Christian needs a local church. Number 8, joyful suffering. Sabi sa James chapter 1 verse 2, count it all joy. Count it all joy, my brothers and sisters. Well, my brothers lang sinabi doon. When you meet trials of various kinds. Sabi niyan, count it all joy. Dahil yung suffering natin, it brings us closer together. The moment na inabot natin yung isang kapatiran, the moment na nagtulungan kayo, you're no longer strangers. You became brothers and sisters. So itong context nito ng local church ay dahil kausap niya yung church sa Corinto. Kaya nga sabi niya, brothers and sisters in Christ. Nasa setting pa rin to ng isang local church. Kaya sabi rin niya sa verse 5, posible lang kung ikaw ay kabilang sa isang local church to share abundantly in Christ. So there's joy. There's this obvious joy in sharing our suffering and sharing our comfort with one another. May mga kasabihan nga yung mga bata, di ba? Sharing is caring. So when we share yung ating suffering, when we share our joy and comfort, doon nakikita nung tao, nagmamalasakit sa akin si kapatid na ganito. Doon nakikita ng ibang tao, ng hindi Kristiyano, how this church is a true church, a church of Christ, church of the living God. Kung tayo ay nagtutulungan, kung tayo ay nagmamahalan. That's how they can identify us as true disciples of Christ. So yes, there will be suffering. No question about that. Pero binuo ni Kristo ang church so that we can experience yung joy even in times of suffering. And we want all of you, lahat kayo, lalo-lalo na hindi pa member ng church, to experience yung joyful suffering na kasama namin, na kasama ng bawat isa dito. Kaya meron tayong church membership. At kung ikaw ay hindi pa member ng church na ito, usap tayo. Let's make that possible. And bilang conclusion, so dahil sa suffering at dahil may church, we are all connected. We are tailored sa isa't isa. At bawat isa ay connected kay Kristo. At yung connection natin sa Kanya,
Yung connection natin kay Christ ay hindi yun nangyari magically. No, connected na ako kay Christ. Hindi nangyari yun magically. Only through obedience and suffering ni Christ kaya naging posible yung pagiging konektado natin sa Kanya. Romans chapter 8 verses 16 to 7, sabi, "The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him, in order that we may also be glorified in Him." Suffer with Him, with Christ, and glorified with Christ. Hebrews chapter 5, verses 8 to 9. Although He was a son, He learned obedience. He was a son pertaining to Christ. He learned obedience through what He suffered. And being made perfect, He became the source of eternal salvation to all who obey Him. Sabi doon, Jesus learned obedience through what He suffered. Bakit ganon? Bakit natuto ang Diyos? Meron ba siyang hindi alam previously and then He learned it? No. Ang Panginoong Hesus bilang isang Diyos, hindi niya kailangang maging obedient. Imagine, bago siya bumaba sa lupa, meron bang kailangan sundin ng Diyos sa langit? No. Siya ang Diyos. Siya ang Diyos sa langit. Wala siyang kailangan sundin. Siya yung sinusunod ng lahat ng nilalang dun sa langit. So Jesus never had to be obedient. Alam niya yung pagsunod, alam niya yung idea, sa kanya nang galing yon. Pero hindi niya kailangan sumunod kahit kanino dahil mula pa sa simula, siya na yung sinusunod ng lahat. At lahat ay lumuluhod sa kanyang harapan. Maaari niyang gawin ang lahat ng maibigan niya ng walang pahintulot ng kahit na sino. And then, ang Panginoong Hesus bilang isang Diyos, hindi niya na-experience ang suffering. Nung nasa langit siya, bago siya bumaba sa lupa, there's no suffering. Hindi niya na-experience yung suffering. Alam niya yung suffering. He dictates kung sino yung mga tao that He will suffer. Pero hindi niya kailangang dumaan sa suffering. He never experienced suffering dahil walang kahit sino or walang kahit anumang makapagdudulot sa kanya ng kapangyarihang Diyos. Pero para maging one of us. In order to save us, Christ learned obedience through what He suffered. Kaya kung sa ating pagsunod kay Kristo, we experience suffering and afflictions, hindi ito sign na mali yung ating faith or kulang yung ating ginagawa sa ating ministry or mali yung ating ministry. But if we suffer afflictions dahil sa ating pagsunod kay Kristo, it's a shadow of the life of Christ in us, in our life in His. Kung paano si Kristo ay sumunod through suffering hanggang siya ay maghirap. It's also the life na nakalaan para sa atin. Sumunod kahit mahirap hanggang sa kamatayan. That's how we will show yung shadow ng buhay ng Panginoong Hesus sa ating sariling buhay. Those who suffer dahil sa pagsunod kay Kristo are the people who really understand true comfort. Sila talaga yung naghahanap ng eternal comfort. Hindi yung temporary lang na comfort. Napapagod sila pero hindi tumitigil. Nasasaktan pero hindi umaayaw. Nalulungkot, umiiyak. Minsan nag-iisa pero hindi nawawala ng pag-asa. Itong mga lingkod nyo ay kulang sa mga material na bagay. But they don't run after worldly or temporary comfort. They despise it even kapalit ng mas satisfying and eternal comfort sa piling ni Kristo. Kaya kung ikaw man ay dumaranas ng kahirapan or problema sa buhay, ito man ay dahil sa pagsunod mo kay Kristo or just
Just because we live in a broken world, na hindi maiwasan yung kahirapan, or ito ay maaaring bunga ng kasalanan at pagsuway mo sa Diyos, kaya ikaw ay nahihirapan ngayon. Itinakda ng Diyos ang mga kahirapang ito para ipaalala sa iyo na mayroong Diyos, the God of comfort. So don't waste your suffering. Huwag mong sayangin yung mga afflictions, yung sorrows, yung suffering na pinagdaanan mo. Huwag mo yung sayangin. Dahil ito yung gagamitin ng Diyos through our greatest trials and suffering. Once touched by the comfort of God, it will become our greatest ministry tools. Let's pray.